back to another episode of our weekly Q&A with Ate Red. So meron naman tayong burning questions na i-address natin sa video na to. Makukulong ba if hindi makabayad sa utang sa OLA? Take note, ina-emphasize po natin utang sa OLA. Sana ma-discuss po kung bakit nagbayad naman on time pero bakit hindi na makareloan. Bakit ako naka-receive ng text verification, hindi naman ako nag-loan sa loan app na to. If you have encountered these issues, then keep watching! Hello everybody! Welcome back to another episode of our weekly Q&A with me, Ate Red. And uulitin ko, my videos are based on my personal experience. I'm not legally and professionally qualified na magbigay ng financial or legal advice. Kaya yung sinishare ko is yung experience ko lang. And kung hindi ka pa subscribe sa channel na to, then subscribe na kasi marami kayong mga practical na matutunan sa channel ko. So let's jump on to question number 1, and I'm sure at one point, marami na rin sa inyo yung nagtanong nito, makukulong ba kung hindi makabayad sa utang sa online loan apps? Take note na yung issue, yung question na to, we'll just focus on online loan apps. Kasi kung nagkaroon ka ng utang sa isang company na kung sa milyones po yung inutang mo at nag-issue ka ng cheque with the intention na tatakasan mo yon, then it's a different story. Or umutang ka ng malaking amount na gumamit ka ng peking documents, peking ID, then malaki-laki yung problema mo. That is why emphasis po natin, yung focus po natin ay online loan app lang. Kung saan di-download mo yung application sa Google Play Store, nagkautang ka ng 2,000, 3,000, 5,000, pero lumaki lang ng dahil sa patong-patong na penalties tsaka interest, kaya hindi makabayad, hindi ka makukulong sa utang na hindi nabayaran sa OLA. Dahil yung pagkakautang ay hindi naman isang criminal offense. Makukulong ka lang kung ikay gumamit ng peking document, peking ID, yung talagang may intention ka na takbuhan talaga yung responsibilidad mo, then makukulong ka. But even so, dapat i-prove yan na talagang may fraud na nangyari. And to do that, to prove that, kailangan yung OLA is gagastos, mga legal fees, yung ganon, which they don't really have the budget for. Para lang sa utang mong 1,000, 2,000, 3,500, kakasuhan kanila kung saan gagastos sila ng sobra sa 10,000 para lang sa utang mong yan, 'di ba? Hindi ka makukulong kung may utang ka sa online loan app. Pero take note guys na meron pong consequence yung hindi pagkakabayad. And I've already discussed that so many times in this channel ko nung mangyayari kung hindi makabayad sa utang sa online loan app. You can check the links in the description box below. Pero just to give you a good scenario guys, kung hindi ka makabayad sa online loan app, syempre tatanggap ka ng text, tatanggap ka ng emails, tatanggap ka ng maraming phone calls. Kung when those phone calls become harassment already, you can check my old video because hindi lahat ng phone calls ay harassment. Pero nagiging harassment lang siya kung yung ginagawa ng OLA is kabilang doon sa mga unfair debt collection practice. Check nyo na lang yung video. Another thing na pwedeng mangyari kung hindi ka makabayad sa utang sa loan app is hindi ka naman kaagad mabablacklist. Pero maaaring hindi ka na makahiram sa OLA na yan. Kapag may bad credit history ka na kasi, makakautang ka pa rin naman, pero syempre, nung mapupunta sa'yo is mataas yung interest, magsisimula ka sa mababang amount kasi you have to build a reputation pa. Another consequence of non-payment is magkakaroon ka ng bad record sa credit history mo, especially if yung online loan app is nagre-report sa CIC. I've seen that for myself, guys, and it's lesson learned na talaga. It doesn't mean na mabablacklist ka or hindi ka na ever makakautang, hindi ka makakakuha ng mga kung ano-anong mga clearance dyan, but mahihirapan ka sa pag-utang muli. So those are the consequence of not paying mga utang sa online loan app. Pero hindi naman yan guys end of the world. Although yung bad record will stay on your credit report for a long time, for many years, but eventually fix naman yung credit history. Kaya if you have the chance na keep a good record, please keep a good record. Kasi like I always say here, prevention is always better than cure, di ba? Marami na akong videos na ginawa regarding sa ano mangyayari kung di makabayad sa OLA, paano mo masasabi na harassment na pala yung ginagawa ng OLA at kung ano mga
dapat gawin pag ganon, visit nyo na lang kasi otherwise, aabutin tayo ng ilang oras dito para lang sa isang episode. So, paki-check my old videos, guys. Sinishare ko lang are the things that I've learned over the years with my experience sa paggamit ng online loan app. Now, let's move to question number 2. Sana po ma-discuss kung bakit good payer naman pero hindi makareloan. Marami na po tayong mga online loan platforms yung merong access sa ating credit records kasi check nyo dun sa CIC. CIC is a government body that collects our information whether or not we've been good borrowers or not, diba? May mga loan apps tayo na tinatawag na submitting entities and meron din mga loan apps na tinatawag na accessing entities. So, yung mga submitting entities, yung mga loan app, kapag hindi ka nakabayad sa kanila, na late ka na magbayad, kapag submitting entities po sila sa CIC, then, nasasubmit nila na yung record natin na late tayo, hindi tayo nakabayad. At yung mga accessing entities naman, o yung mga online loan platforms na may access sa ating credit history, nakikita nila na meron tayong ganitong record sa mga ganitong loan app. So, may ibang mga online loan apps na active or madalas talaga sila nagmo-monitor ng ating behavior as a borrower. So, yun yung mga tinatawag nilang risk assessment, whatever their term is. And meron kasi mga loan apps na nadedetect nila yung ibang activities natin sa phone such as bakit napakarami na nating mga OLA na naka-install? Bakit ang daming mga OLA na nagko-collect? Ang daming mga ganitong numbers. So, nakikita kasi nila yan. Kaya may mga OLA tayo na grabe ka-aggressive yung kanilang risk assessment sa atin. So, kahit naging good payer tayo sa ganitong mga OLA, pero sa kanilang pag-check, detect pala nila na meron pala tayong mga OLA na hindi nabayaran, late na bayaran, gives them like a trigger warning na wag na muna nating pautangin yung yung taong ito dahil masyado siyang risky. So, yun dapat yung iniisip nyo, guys. Wag lang yung record nyo on that particular OLA alone, but also pangalagaan nyo rin yung record nyo with other loan companies, lending companies, especially if they have access to information such as our credit history. G-Loan. Yan, GCash, G-Loan, isa na yan. Actually, nakakapagtataka nga kasi ang taas dati ng credit score ko at good record naman ako sa lahat ng OLA. Pero hanggang ngayon, guys, hindi na ako nakapag-G-Loan ulit. Another example is si Mabilis Cash. Bigla na lang siyang, guys, magre-reject at hindi ka na makakabalik pa. Also, another example is Mr. Cash. Kapag masyado kang high risk, quote-unquote, nare-reject naman siya. But Mr. Cash also gives chances. Hindi tulad ni Mabilis Cash na once na-reject ka, goodbye na. And there are many other loan companies or loan platforms na ganun yun kasi aggressive sila sa kanilang risk assessment activities. This is just based on my own understanding about what online loan apps are doing, mga things na nabasa ko online, and the things that just make sense, diba? So, let's move on to our third question. Naka-receive ako ng text verification sa ganitong loan app, hindi naman ako nag-loan. There are just times na hindi naman siya kaagad maging cause ng alarm, ha. There have been times na nakakatanggap ako ng code. Huwag mo lang i-share yung code. Alay mo, guys, di ba? May nag-register, nagkamali sa paglagay ng number. Yung pala, mali yung number na nalagay. Pero it should not be a cause of alarm, guys. Because for as long as hindi mo share yung code, hindi ka nag-install ng app, just keep monitoring your number. It's not really a big deal. So, huwag kayo mataranta agad. So, baka may nagkamali lang. Yun. That's how I understand it. But of course, para doble ingat, huwag niyong i-share yung code na yan. Don't share OTPs. Don't share your password. Kung sakaling may nag-text ng OTP sa'yo, baka naligaw lang. So that's it for today's Q&A session with Ate Red. I hope meron kayo natutunan. Keep those comments and those questions coming. Hindi lang ako makapag one-on-one or hindi lang ako makapagbigay ng mga personal advice because I am not professionally qualified to do that. Isa, guys, nagsishare lang ako ng personal experience and I hope you understand that. Walang clickbait, guys. Walang BS involved. What you see is what you get. So, thanks so much for watching. I will see you again soon. Bye!